Praise the Lord. Magandang hapon po sa bawat isa. Sige po, tayo po'y manalangin sandali bago po tayo magpasimula sa ating sa hapong ito. Aming sa dalangin na samahan po kami sa aming ginagawang ito ng pag-aaral yung mga salita. Bigyan mo ng kalinawan, Panginoon, lalo't higit yung mga bagay na hindi po naunawaan ng mga anak mo, O Diyos, na bagamat naniniwala sa iyong salita, ngunit merong konting kahalabuan, Panginoon, ang mga nababasa nila patungkol dito sa end time, O God, o itong eschatology ng aming pinag-aaralan. Kaya dalangin ko, O Diyos, na ikaw po ang siyang patuloy na magpaliwanag ng mga bagay na dapat maunawaan ng iyong pong mga anak sa pamamagitan po ng iyong lingkod. At pakilusin mo, Panginoon, sa kanyang buhay, ang iyong Santong Espiritu, at siyang magbigay unawa at magbigay ng mga pananalita na kanyang ipapahayag sa hapong ito upang sa aming pag-aaral ay lubos naming maunawaan ng mga bagay na pinag-uusapan po namin patungkol sa paksang ito. Salamat po, O Diyos. Dumaloy nawa ang iyong pagpapala at biyaya sa lahat ng mga nakikinig, nanunood ng live streaming na ito at sa iyo pong mga lingkod na patuloy na gumagawa ng mga ninanais mo. Sa iyo po ang aming pasasalamat, sa iyong kapurihan, sa iyong kalwalatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Okay, muli magandang hapon po sa bawat isa. At ngayon po ay agad-agad ibibigay na po natin ang floor sa ating pong kapatid, sa ating pong kamanggagawa na si Pastor Nato. Nang sa ganun po ay may pagpatuloy na yung ating pong pinasimulang pag-aaral patungkol po sa araw ng Panginoon at ang taong makasalanan ayon sa ikalawang Tesalonica, kabanatang 2, talatang 1 hanggang talatang 8. Pastor? Ganda nga po sa bawat isa. Katulad po ng ating ginawa na nakaraang Martes, ay ating pong pinag-aralan bawat mahalagang mga salita, mga pananalitang nabanggit dito sa Kapitulo 2 ng ikalawang Tesalonica. Natalakay na po natin yung pong pananalita dito na ang pagparito ng Panginoon. Natalakay na po natin. Pangalawa po ay itong binanggit dito na ang ating pagkakatipon sa Kanya. Ay paliwanag na din po natin. At ngayon po sa hapong ito ay ang ikatlong mga mahalagang mga salita na ating pong bibigyan ng pagpapaliwanag hanggang sa umabot po tayo doon sa konklusyon o sa pagtatapos kung ano talaga ang nais ipaliwanag ni Apostol Pablo, na kung saan yung iba pong mga tagapagturo ng Biblia, bagamat sila po mataas ang kanilang pinag-aralan, na hindi po nila maunawaan, katulad na nabanggit natin. Ang sabi po ni Father Agustin, Saint Agustin, at yung si Vincent, ay talagang hindi po nila naunawaan. Eh ngayon, narisabi ng iba, sila naman kayo. O kami po, nila Pastor June. Ang inyong lingkod na kasalita ngayon, paano namin naunawaan? Amin pong binabasa, amin pong inuunawa ang bawat pananalita at natapos na po tayo doon sa dalawa. Kababanggit ko lamang at atin naman po na ipaliwanag. Ngayon po, dito po sa ikatlong bahagi na nabasa po natin dito sa ikalawang Tesalonica 2:2 at nais ko pong basahin sa inyo muna bago po si Pastor Abe na susunod na babasa. Ako muna po. Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, ang talata 2. Upang huwag kayong madali makilos sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong mabagabag, maging sa pamamagitan ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin. Nawari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. So, ito pong salitang ang kaarawan ng Panginoon, ito pong ating bibigyan ng pagpapaliwanag
sa ating pag-aaral sa hapong ito. Ito po ikatlong panalitang ito na ang kaarawan ng Panginoon. Ang Biblia po ay bumabanggit ng maraming salitang kaarawan ng Panginoon, hindi po lamang sa talatang ito. Maraming salitang mababasa tayo na kaarawan ng Panginoon. Subalit, hindi po lahat ay tumutukoy sa second coming o doon sa paggunaw na ng pisikal na langit at lupa na magaganap po yan sa ikalawang pagparito ng Panginoon na mababasa natin sa ikalawang Pedro 3, 4 at 12. Pakibasa nyo, Pastor. Ikalawang Pedro. At magsisipagsabi, saan naroon ang pangako ng kaniyang pagparito? Sapagkat buhat ng araw na mga tulog ang mga magulang, ay nanganatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimulan ang paglalang. Sa kabanatang 12 po, na ating hinihintay Talatang 12. Talatang Pin- 12, Pastor. pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ito po. Ito pong binabanggit sa talatang 4 ay patungkol po sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon na ayon po sa talatang 12 ay mapupugnaw daw po. Ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit matutunaw sa matinding init. Ngayon, yan pong binanggit sa arawan ng Panginoon, sa ikalawang pagparito. Pero dito po sa mga, katulad na nabanggit ko po sa inyo, marami po salitang kaarawan ng Panginoon. Pero hindi po yan tumutukoy sa ikalawang pagparito na kung saan ay magaganap yung pagkapugnaw ng pisikal na langit at lupa. Dito po sa mga talatang ating babasahin ay bumabanggit po na salitang araw ng Panginoon, pero wala po dito pagkapugnaw ng langit at ng lupa na magaganap po sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon sa Kristo. Narito po ang ilang mga halimbawa at atin na pong umpisahan sa hapong ito. Una, mababasa po natin doon sa Isaiah Kapitulo 13, ang talatay 6. Nababasa po natin yung salitang araw ng Panginoon. Pakibasa po natin. Lord. Magsiangal kayo, sapagkat ang araw ng Panginoon ay Ayan. malapit na. Ayun, ang araw doon. Darating na pinakpaggiba na mula sa makapangyarihan sa lahat. Ayun. Binanggit po yung salitang araw ng Panginoon. Malapit na. Yan po sa matandang tipan, binanggit. Hindi po sa bagong tipan. Ngayon, inulit po yan sa talatang 9. Pakibasa niyo, Pastor, yung talatang 9 na Isaiah 13. Narito, ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating, mabagsik na may puot at mabangis na galit, upang gawin kagibaan ang lupa at upang lipulin mula roon ang mga makasalanan niyaon. Dito po sa talatang 9 ay inulit po yung salitang ang kaarawan ng Panginoon, pero hindi po ito tumutukoy sa second coming o ikalawang pagparito ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po ay pumapatungkol sa Babylonia. Kung babasahin po natin yung konteksto, ito po ay pumapatungkol sa Babylonia, lumanas ng pagpaparusa mula sa Diyos. Talatang 1. Talatang 1 po, mababasa po natin yan doon sa Kapitulo 13. Na ganito po ang sinasabi. Ang hula tungkol sa Babylonia na nakita ni Isaias na anak ni Amos. Babylonia po tinutukoy dito. Sila po dumanas ng mabaksik na puot na galit ng Diyos. Hindi po ito ikalawang pagparito. Yan po ay lipas na. Nakalipas na po ang pangyayari niya, pero hindi po yan second coming. Bumanggit po dyan ang kaarawan ng Panginoon. Ang ikalawang talata, bilang pagkapatunay, ay mababasa natin sa Obadiah Kapitulo 1, ang talatay 15.
Kabasa niyo, Pastor. Sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na, laban sa lahat ng bansa. Kung ano ang iyong gawin, ay siyang gagawin sa iyo. Ang iyong gawa ay babalik sa iyong sariling ulo. Ito po, binanggit po dito yung kaarawan ng Panginoon. Pero hindi po ito ang ikalawang pagparito ng Panginoong Jesucristo. Ito po lipas na din. Ito po ay nakaraan ng pangyayari. Binabasa po natin ang talata upang bigyan natin ng pagpapatunay. Hindi po sapagkat meron tayong nabasa ang kaarawan ng Panginoon. Yun po ikalawang pagparito o physical na pagpapakita ng ating Panginoon Jesucristo. Yan po ay ikalawang talata. Ang ikatlo po ay mababasa natin sa Sepanyas. Sepanyas po, Kapitulo 1, ang talatay 7. Sahin po natin, Pastor. Pumayapa ka sa harap ng Panginoong Diyos, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na, sapagkat inihanda ng Panginoon ang isang hain, kaniyang itinalaga ang kaniyang mga panauhin. Binanggit po dito yung salitang ang araw ng Panginoon. Malapit na daw po eh. Sabi dito, nakita po natin salitang malapit. Pero wala po ditong sinasabing pagkagunaw, pagkasupok na langit at lupa. At inulit po yan sa talatang 14 ng Sepanyas din po. Kapitulo 1, ang talatay 14. Basahin po natin, Pastor. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Malapit na at nagmamadaling mainam. Sa makatuwid bagay ang tinig ng kaarawan ng Panginoon. Ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Ito po ay binanggit, dalawang beses pong binanggit dito, yung salitang kaarawan ng Panginoon. No? Malapit na. Ito po ay naganap na. At dumating po ang ito po ay kaarawan ng Panginoon. Ito po ay nakalipas na rin. Nakalipas na rin po ang kaarawang ito. Tatlong talata po ang ating nabasa. At nabasa natin yun. Narinig natin yung salitang kaarawan ng Panginoon. Pero hindi po ito tumutukoy sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ko nais po namin mapabatid sa inyo. Ngayon, pakinggan po natin si John Walvoord. Ito po ay isang lingkod ng Diyos na meron din po mga aklat. Isang author din po ng mga aklat. Pero siya po ay nasa panig ng mga dispensationalist o futurist. Si John Walvoord. Nais po na ko pong ipakilala sa inyo. Isa po itong author ng mga aklat. Siya po isang dispensationalist. Ganito po kanya sinabi. John Walvoord po. The day of the Lord is an expression frequently used in both the Old and New Testament to describe any period of time. To describe any period of time during which God exercises direct judgment on human sin. Yan po ang kanyang sinabi. Sa kanyang aklat na 14 Essential Keys to Understanding the Final Drama. Pages 114 to 115. The day of the Lord is an expression, sabi niya, frequently used in both an Old and New Testament to describe any period of time during which God exercises direct judgment on human sin. So, sa liwanag na sinabing ito ni John Walvoord na isa pong dispensationalist, yun daw pong araw ng Panginoon, ito po yung araw daw po ng paghatol ng Diyos sa kasalanan ng tao. Ang tinutukoy na araw po dito, yung paghatol ng Diyos sa kasalanan ginagawa ng tao. So, patuloy po natin unawain. So, ang kaarawan po ng Panginoon ay araw ng paghatol at paghihiganti ng Diyos.
Wala pong binabanggit niya na ito pong araw ng Panginoon ay pagparito ng Panginoon upang dagitin ng mga Kristiyano at makasama niya na sa kawalang hanggan. Wala pong ganon. Hindi po ganon ang sinasabi sa ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, talatang 2, at nitong si John Walborn. Ito pong araw ng Panginoon ay kaarawan ng paghatol ng Diyos sa mga kasalanan ng tao. Yan po ang kanya sinabi. Ngayon, ito pong kaarawan ng Panginoon ay ipiniliwanag po ni San Lucas ng lingkod ng Diyos ni San Lucas. Ito po ang pagkawasak ng Jerusalem nung 70 AD. Ito po. Kababanggit lang ni John Walborn, hindi lang sa Old Testament, maging sa New Testament, binabanggit po itong kaarawan ng Panginoon. Ito daw pa ay paghatol sa kasalanan ng tao. At si San Lucas nga po, ang nagsabi na ang pagkawasak ng Jerusalem noong 70 AD, mga araw ng paghihiganti. So ito pong kaarawan na ito, paghatol o paghihiganti ng Diyos. Ngayon, basahin po natin ang Lucas 17:22. Basahin po natin. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang mga araw, nahahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, at hindi ninyo makikita. Ay, nakamali yata dito ang talata, Pastor. 21. Ang talata natin ay 21. Nakamali na lagay ng talata. 21. Lucas, Pastor, nakamali tayo lagay ng talata. 21. Talatang 17, Talatang 21. 20 hanggang 22. 22 sa, Pastor, 21, 22. Nakamali tayo ng lagay ng talata. Kinulang. Hindi, 21. 21, Pastor. Sir. Hindi po Kapitulo 17. Hindi, 21. Kapitulo 21 po, Pastor. Kapitulo 21. Araw ng paghiganti. Basta pakibasahin. Sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti Oo. upang maganap ang lahat ng mga bagay na nangasusulat. Oo. Yan pong araw na yan, ng pagkawasak ng Templo ng Jerusalem, tinatawag po yan na araw ng paghihiganti ayo kay San Lucas. Nagkamali po tayo ng kapitulo. Napalagay na tipulo dyan sa screen. Yan po yung kapitulo 21, mga kapatid na nakikinig. Kapitulo 21, talata po 22. Sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti upang maganap ang lahat ng bagay na nasusulat. Kung babasahin po natin yung talatang 20 hanggang 24, yan po ang pagkawasak na Jerusalem. Pero ang binigyan po lang natin ng diin, yung talatang 22, na yan po yung araw ng paghihiganti. At yan po ang katuparan ng Lucas 61, ang talatay 2. Pakibasa po natin, Pastor. Diretso na po tayo. Isaiah 61:2. Upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ng kaarawan ng paghiganti ng ating Diyos, upang aliwin iyong lahat na nagsisitangis. Yung binanggit po dito, yan po ang katuparan. At upang magtanyag na kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ang kaarawan ng paghihiganti ng ating Diyos, upang aliwin yung lahat na nagsisitangis. So, yung kaarawan po yan ng Panginoon, na araw ng paghiganti at pagpaparusa, ayan po yung naganap sa Israel noong 70 AD. Ay ayon sa sulat ni San Lucas, yan po yung araw ng paghiganti ng Panginoon. Yung pong pagkawasak ng templo sa Jerusalem. Ngayon, bumalik po tayo dito sa kaso ng ikalawang Tesalonica, Kabanatang 2. Ang kabanata po ito ng ating tinatalakay dito. Ano po? Ang araw ng Panginoon na inaakala nilang dumating na, kasi po itong mga taga-Tesalonica,
sa kanilang pong kaisipan, dumating na. Nais ko pong naunawaan nyo ito. Bakit inakalan dumating na? Hindi po naman sa kanila yan. Yan po'y magaganap sa Judea at sa Jerusalem. Sana huwag po kayong malito. Yung pong araw ng Panginoon na paghiganti ng Diyos dahil sa ginawa sa mga propeta at pagpatay sa ating Panginoon sa Kristo, ang dadanas po noon mga taga Judea at Jerusalem. Yan po mga taga-Salonika, nakikibalita lamang po sila. Sana maunawaan nyo po kayo malilito. Iba po yung mga kapatiran sa Thessalonica kaysa doon sa nananahan sa Jerusalem at Judea. Nagkaroon po sila ng balita na parang may dumating na sulat sa kanila mula sa mga apostol na inakala nila. Ayan po, dumating na yung araw ng Panginoon at ang panghatol ng Diyos sa lokal ng Jerusalem na naganap noong 70 AD. Nung mga pagkakataong ito, hindi pa po nagaganap. Pero naganap na po yan ng 70 AD. Ngayon, dumating po sa kanila ang liham, kung kanino man nagaling, inakala nila na dumating na po o presente na, naganap na doon sa mga kapatiran nila sa Jerusalem. Sapagkat yung pong pagkawasak ng Jerusalem Templo, hindi po yan sa Thessalonica, hindi po. Yan po, nais kong mabatid ninyo. Sila ay nakikibalita lang, nabalitaan nila sa pamamagitan ng sulat na dumating na ang kaarawan ng Panginoon. Pero ito pong sinasabi itong araw ng Panginoon na ito na malapit na, naganap na po ito. Naganap na po ito sapagkat ito po sulat ni Pablo sa Thessalonica, 2,000 taon na po ito nakakaraan. Yan pong isipin nyo lagi para wag po kayo malito. Ngayon, basahin po natin yung 40:21. Yan po ay binanggit na ng Panginoon. Hindi pa po nawawasak ang templo. Binanggit niya na, yung kausapin niya po yung babae Samaritana, Pastor. Oo. Na yan mawawala niya. Di na supunta doon sa templo pang iyon. Pinag-uusapan yung pagsamba. Pagsamba. At ito nga po, fulfilled na po yan. 4:21, yan, binanggit ng Panginoon. Juan 4:21. Sa kaniya'y sinabi ni Jesus, Babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem, ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Hindi na po. Mawawala na nga po yung templo sa Jerusalem. Kabibig po ng Panginoon niya. Pero noong panahon yon, hindi pa po nawawasak ang templo sa Jerusalem. At maging sa pagkakataon na ito na ating pinapag-aralan, ang 2 Thessalonica, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 8, doon lang tayo aabot. Hindi pa po nangyayari. Inakala lamang ng mga tiga Thessalonica na dumating na ang kaarawan ng Panginoon o pagparito niya upang paghigantihan ang bansang Israel. Yan po, mamaya mapapatunatin natin na yan po kanilang nasa isip. Ngayon, tuloy po tayo. Binanggit ni Apostol Pablo ang inuulang paghatol nito sa unang niya sulat. Binanggit niya po ito nung una sa sumulat sa mga tiga Thessalonica. At mababasa natin sa unang Thessalonica, Kapitulo 2. Unang Thessalonica po, hindi kalwa. Unang Thessalonica, ito po unang sulat niya. Kapitulo 2, ang talatay 15 hanggang 16. Pastor, basahin po natin. Na nagsipatay sa Panginoong Jesus at gayon din sa mga propeta. At kami ay kanilang pinalayas at di nang nagbibigay lugod sa Diyos at laban sa lahat ng mga tao na pinagbabawalan kaming makipag-usap sa mga hentil upang mangaligtas sa mga ito, upang kanilang paramihing lagi ang kanilang mga kasalanan. Ngunit dumating sa kanila ang kagalitan hanggang sa katapusan. Ayan po, ang nangyari sa bansang Israel dahil sa ginawa nilang pagpatay sa mga propeta at maging sa ating Panginoong Kristo. Dinanas po nilang galit ng Diyos at paghihiganti ng Diyos. Yan nga po yung naganap noong 70 AD. Fulfilled na po yan. Ito po ay atin lamang pinag-aaralan. Mga kapatid, pinag-aaralan po lamang natin mga pangyaring ito. At unti-unti, nagliliwanag sa atin. Yung sinasabi ni Apostol Pablo,
na yung kung saan yung po mga unang nagsipag-aral, ay hindi po nila maunawaan. Ngayon, sapagkat tayo po ngayon sa ating kapununan, marami na po tayong resources at marami na tayong naggagawang kaparaanan upang magliwanag. Ang Biblia po hindi magulo hindi po. Yung ating po talagang sasaliksikin at uunawain, maunawaan po natin unti-unti. Hindi po sasabihin ng Panginoon, saliksikin niya mga kasulatan, kung hindi naman natin maunawaan. So, di po ba? Sasabihin mo ba ng Panginoon na, saliksikin niya mga kasulatan, sapagkat iniisip niyo sa mga yung meron kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito nagpapatotoo patungkol sa akin. Ba't inuutusan tayo kung hindi naman natin maunawaan? Maunawaan natin. At ito nga po, habang patuloy natin pinapag-aralan, maunawaan natin yung hindi naunawaan ng mga una. Marami na po tayong resources, kaya nakikita natin ang mga possible na truths na makukuha natin dito. Lumilitaw na po ngayon. Ngayon, binanggit ni Apostol Pablo ang hulang paghato nito sa una niya sulat. Nabasa po natin. Dito po, sa sulat nito, sinabi niya, wala pong kinalaman dito yung mga Hudyo ngayon. Sapagkat yung binanggit niya dito mga Hudyo na dumanas po ng hatol at galit ng Diyos, yung mga unang Hudyo noong unang siglo na kalaban ng pananampalataya na umusig sa mga unang mga Kristiyano noong unang siglo. Yan po ang nilalaman yan ng hulang ito. Wala pong kinalaman diyan ang mga naunang ang mga Hudyo ngayon sa kasalukuyan. Yung nananahan ngayon sa Israel, wala pong kinalaman. Sapagkat ito po ay mga lipas na pangyayari na. Yan po, nais namin na ipanawa sa inyo. Ano po, ating konklusyon, dito, sa makatuwid po, si Tim Lahe. Si Tim Lahe na nagsasabi ito daw po ay rapture, tribulation, second coming, paglitaw ng Antikristo. Kasama na po dito yung kanyang mga kasamaan, ay nagkamali sa kanilang paniniwala na nabanggit nung una natin pag-aaral, nung nakaraang Martes, na ang pagparito ang binabanggit ni Apostol Pablo. Pagparito po, yung second coming, sa tekstong ito, ng ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2. Nagkamali po siya. Hindi po ito second coming o rapture. Ito ba pumapatungkol sa araw ng Panginoon na kung saan ito ang araw ng kanyang paghihiganti sa bansang Israel na naganap nga po ng nung 70 AD o nung per century. Ngayon, pansinin pa rin po natin. Pansinin po ninyo. Unti-unti magliliwanag po. Ang mga taga-Salonica tumanggap ng sulat mula sa mga apostol. Basahin po natin. Ito po, yung talatang yon. Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin. Na wari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Nababalisa na yung mga taga-Tesalonica. Bakit po naman sila nababalisa? Siyempre, kapatiran po nila yung naando sa mga kapatid po, mga Kristiyano po yung naandoon sa Jerusalem at sa Judea. Na doon po ang pinakasentro na magaganap na kagantihan ng Diyos. Yan pong nais naming mapaunawa sa inyo. Tumanggap po sila sulat mula sa mga apostol. Inakala nila na ang kaarawan ng Panginoon dumating na. Ang Greek word po nito ay anestemi.
yung salitang dumating na o present, na ang kahulugan po ng NSME ay present. Ngayon, bumalik po tayo doon sa paniniwala na ito daw po ay second coming o rapture. Kung ang pagkaunawa nila, pansinin niyo po mga kapatid, sa kaarawan ng Panginoon ay ang rapture, hindi ba natural lamang na isipin nila na bakit hindi sila na-raptured? Hindi po ba? Kung ang kaisa po nila dyan sa pagparito ng Panginoon, kaarawan ng Panginoon ay rapture o pagdagit, o ang ikalawang pagparito, ay bakit hindi sila na-raptured? Pangalawa, paano nakasulat si Apostol Pablo sa kanila? May tinanggap daw sila sulat. Ano pa ito nakasulat? Pangatlo, bakit hindi rin na-raptured ang apostol? Paano nakasulat nyo kung na-raptured na? Tiyak po at maliwanag ang ating kasagutan, mga kapatid. Ito po, tatak nyo na sa inyong isip. Kaya na kayo pag-aralan. Ang pagkaunawa nila sa pagparito at karawan ng Panginoon, yung pong pinanggit doon sa talatang 1, tungkol sa pagparito, at ito pong talatang 2 na karawan ng Panginoon, ay ang darating na paghatol ng Diyos sa Jerusalem. Ito'y malapit na, noong pang kanilang kapanahunan, ito po ang kanilang pagkaunawa. Sana po na buo nyo sa inyong isip na katalakayan at nagsisipag-aaral. Ang mga taga-Thessalonica po, ang pagkaunawa nila, hindi po rapture o sa second coming na tinuturo ng mga dispensational, kundi yung pong darating na paghatol ng Diyos sa Jerusalem, ito'y malapit na noong pang kanilang kapanahunan. Bakit po? Alam po nila ang sinasabi sa Matthew 24:21. Pakibasa nyo, Pastor. Alam nila yan eh. Yan sinabi ng Panginoon, yung prophecy ng Panginoon na yan. Sa Matthew 24:21, alam na yan ng mga taga-Thessalonica. Sapagat ang mga iglesia po, binibigyan po yan ng impormasyon. 24:21, Pastor. Sapagkat kung magkakaroon ng malaking kapighatian, Oh. na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailanman. Oh, ito pong kapigatan nito, alam ng mga taga-Thessalonica ito, na ito yung mangyayari sa Jerusalem at sa Judea. Alam po nila to. Alam po nila yung Lucas 21. Oh, basahin natin ngayon ng buo, Pastor. Kanina, nabasa natin eh. Kamali tayo ng kapitulo 17. 21, 20 hanggang 24. Alam po nila yan. Ang hindi naman nakakaalam niya, yung mga taong sa kapanahonan ngayon, nag-i-interpret ng Biblia, na hindi naman yun ang sinabi talaga ng Panginoon. Halimbawa, ang sinabi na Linse, yun daw pong abomination of desolation, ay yun daw po ay ang rebulto na dadalhin daw sa inner sanctum o sa sanctuaryo. Eh, hindi po ganon ang sinabi ni Lucas. Ito pong babasahin natin. Ito po ang sinabi ni Lucas na abomination of desolation o malaking pagkawasak. Kasuklam-suklam na pagkawasak, pagkasira. Ito po, binanggit niya sa Kapitulo 21, talatang 20 hanggang 24 ng Lucas. Pastor, pakibasa nyo. Datapot pagka nangakita ninyong nakukubkob ng mga hukbo ang Jerusalem, Oh, yan po. kung magkagayoy talastasin ninyo na ang kaniyang pagkawasak ay malapit na. Oh. Kung magkagayoy ang mga nasa Judea ay magsitakas sa mga bundok, at ang mga nasa loob ng bayan ay magsilabas, at ang mga nasa parang ay huwag magsipasok sa bayan. Sapagkat ito, Sapagkat ang mga araw ng paghihiganti upang maganap ang lahat ng mga bagay na nangasusulat sa aba ng mga nagdadalang tao at ng mga nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat magkakaroon ng malaking kahapisan sa ibabaw ng lupa at kagalitan sa bayang ito. Hindi po ito sa buong mundo. Ang lumigaw sa maraming tao ngayon. Hanggang ngayon, ligaw ang mga tao.
At Ito po. sila'y Mm, mga sige po. bubuwal sa pamagitan ng talim ng tabak at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa at yuyurakan ang Jerusalem ng mga hentil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hentil. Yuyurakan, wawasakin nino ng mga hintil, mga Romano, mga sundalo Romano. At yan po hindi po sa panginaharap, yan po naganap na noong 70 AD. Yan po ang ating inuulit na pinapaliwanag. Yan po alam ng mga taga-Thessalonica. Ulitin ko po sa inyo. Kung pagkaunawa ng mga taga-Thessalonica na yun ay rapture o second coming, bet hindi, di ba dapat lamang magkaroon sila ng 3 katanungan na binanggit natin patungkol kay Pablo. At sa kanila, bakit hindi nila naranasan ma-rapture? Naniniwala po kami, habang ating pinapag-aralan to ay nabubuksan na po ang ating isipan at ang ating pagkaunawa. Ngayon, dumako na po tayo sa ikalawang salita, mahalagang salita na ating pong tatalakayin sa hapong ito. Ikaapat po, ito po yung salitang sapagkat ito'y hindi darating. Yan po ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa Thessalonica. Hindi po kaarawan ng Panginoon, hindi darating. Tayo natin sa 3. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating. Alin po? Yung na sinabi sa talatang 2, yung kaarawan ng Panginoon, hindi daw po darating yon. Ano po yung ibig sabihin niya na hindi darating? Ating pong pag-aralan sa hapong ito. Unti-untiin po natin. Ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon na inaasahan ng taga-Thessalonica, hindi mangyayari. Ano po ibig sabihin nito? Kung sila man may tinanggap na sulat, saan man yun, saan man nila nakuha yung, nawari baga ang Panginoon dumating na, pinatutuhanan ni Pablo, hindi pa po dumating. Hindi pa po nagaganap. Bagamat malapit na, nung pagkakataong yun, hindi pa po. Bakit po? Malibang maganap muna. Meron po magaganap muna. 2 bagay bilang pinakapalatandaan. Napansin niyo po ba, mga kapatid? Pag-aral kasama, nagtitiyaga, pakikinig. Tuloy po natin. Ito hindi darating maliban ng dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Meron po dito 2 bagay daw po na magaganap muna. Binang pinakapalatandaan. Una, darating muna ang pagtaliwakas o pagtalikod. At ang ikalawa ay mahayag ang taong makasalanan. Meron pong 2 munang magaganap bago po yung kaarawan ng Panginoon. Yan po natin ang para maunawaan po natin. Ang paliwanag na ito ni Apostol Pablo nagpapatunay lamang na ang kaarawan ng Panginoon hindi tumutukoy sa second coming. Hindi po ito tumutukoy. Sapagkat salungat ito sa sinabi ng Panginoong Hesus na ang kanyang pagparito at ang katapansanan sa limutan ay walang makakaalam. Yan po ay natalakay na natin nung episode 2. Pastor, episode 2 yata yun yung Understanding Matthew 24. Ang pagparito pa ng Panginoon, walang makakaalam. Ano pa ibig sabihin? Wala po itong mga pangunang tanda. Matthew 24:36. Di ba sabi ng Panginoon? Ngunit tungkol sa mga araw na yun, walang makakaalam.
ni ang mga anghel, ni ang anak, kundi ang ama lamang. Makatulad po, ang second coming o ikalawang pagparito ng Panginoon, wala pong sign o mga pangunang nagaganap muna bago ang ikalawang pagparito. Wala po. Wala pong gano'n. Sasalungat po ito. Sumasalungat po yung paniniwala. Tinatayuan nila Team Lahe at ang kanyang mga kasamaan. Ito. Hindi ito maaaring mangkok o ikapit sa katuroang pre-tribulational rapture. Kasi yung pang mga dispensational, mayroon po silang tinatawag na pre-tribulational rapture. Ito po sina Team Lahe, Halinse, Scofield at iba pa. Ayon po sa mga tagapagturong ito, ang pre-tribulational, mauna muna rapture bago lumitaw ang Antikristo. Yan po ang katuroan nila. Nais namin liwanagin sa inyo. Yan po ang katuroan ng pre-tribulational rapture. Una munang dadagitin o agawin ang iglesia bago sakas lilitaw ang Antikristo. Sabi nila, di umani Antikristo. Ngayon, dito po sa ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, wala po dito binabanggit na Antikristo. Mahilig po sila magdagdag. Yung taong makasalanan, yun po lang ang binabanggit dito. Sa English, man of sin, man of perdition, and man of lawlessness. Hindi po binabanggit na ito yung Antikristo. Sila lamang po mahilig magdagdag. Kung saan dyan po ilabag sa banal na kasulatan. Bawal po magdagdag. Bawal din po magbawas. Hindi na po natin lagay ang talata sa ating pag-aaral na ito. Samantala po, ayon kay Apostol Pablo, pakinggan niyo po, ang taong makasalanan ay darat na ng Panginoon. Darat na po siya. Pagdating ng Panginoon dito, darat na siya. At papatayin ang hininga ng kanyang bibig sa kanyang pagparito. Ito pong taong makasalanan dito, pagparito ng Panginoon para wasakin ng Jerusalem, kasama na itong mapupuksa. Ito pong taong makasalanan ito. Kasama na din po itong mapupuksa. Yan po ang inilalarawan dito sa sinasabi ni Pablo. Ngayon, ito po hindi tumutukoy sa katuruan nila Team Lahe, Halinse, Scofield at iba pa na ito po ay pre-tribulational rapture. Mali po. Sapagkat dito, mauna muna itong taong makasalanan ito. Umiiral na po ito. Pagdating ng Panginoon sa kanyang kaarawan, ng pagparito niya, ito po ipupuksain niya. Salungat po doon sa kanilang katuruan. Dahil po, nawaan niyo po. 2 Tesalonica 2:8. Tingnan niyo. Kung magkagayoy, mahayag ang tampalasan. Napapatayin ng Panginoong Hesus ng hiningan ng kanyang bibig. Sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Sa mga dito, pagparito ng Panginoon, nandoon na. Yung taong makasalanan, umiiral na nga po ito Sabi ni Apostol Pablo. Umiiral na po siya. At pagdating ng kaarawan ng Panginoon, yung kanyang pagparito, pupuksain po itong taong makasalanan. Yan po ang sinasabi ng talatang ating binasa. Yan na pong liliwanag pa dyan. Yan po ang ating napagtitibay sa hapong ito. Ngayon, dumako na po tayo. Hindi po natin binibilisan. Hindi po naman natin maaring pagtagalin. Ayaw naman po namin kayo mainip. Ayaw din namin mong pagtagalin pa ng pagkatagal-tagal sapagkat noong nakararaang mga pagtalakay po, maabot ng 2 oras. Ay baka po kayo ay naiinip. Kaya ginawa po namin na hatiin sa 2. At ito po,
Hindi po lamang pala dalawa, mga kapatid. Ito, pinapabot ko na sa inyo. Pagkatapos mo ng talakayang ito, may susunod pa pong isang salita na medyo mahaba-haba. Napapauna ko na sa inyo, medyo mahaba-haba ang outline na yon, na pwede na po yung isang passage lang na yon ang ating talakayin sa susunod na Martes, kung lolobin pa ng Panginoon. Ngayon, ating muna talakayin ngayon itong ikalima, upang siya mahayag sa kanyang kapanahunan. Ito po, na mababasa natin sa talatang 6. At ngayon, nalalaman nyo ang nakapipigil upang siya mahayag sa kanyang talagang kapanahunan. Dito po sa talatang 6 ay meron po ditong nakakapigil. Meron po pumipigil para hindi kaagad mahayag itong makasalanan. Upang siya mahayag sa kanyang kapanahunan, meron pong pipigil. Ngayon, dito po sa paglalarawan ni Apostol Pablo sa taong makasalanan, ating pag-aralan po ito, ay niliwanag niya na ito umiiral na noong pang kanyang kapanahunan. Yan po ang dapat nating maintindihan, maunawaan. Ito po taong makasalanan, ito po ay masasabi natin kakontemporary ni Pablo. Kapanahon niya. Umiira na nung kanyang kapanahunan, nung first century. Paano natin nalaman? Ito, ating papag-aralan. Sinabi niya po, una, ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Basahin po natin yung pastor, yung ikalawang Tesalonica 2:4 at 7. Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Talatang 7, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Ito mong taong makasalanan, ayan po ang kanyang function sa talatang 4, na sumasalansang at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos at sinasamba. Ano pa siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Pero hindi po binanggit ni Apostol Pablo kung sino po ito. Hindi niya po binanggit. Binanggit niya kung anong ginagawa ang function nito. At ito po ay nagpapunction na noon pa. Umiiral nga, sabi niya, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, lamang may pumipigil hanggang sa alisin ito. Napansin niyo po ba? Alam ng Tesalonica kung ano ang mahadlang sa taong makasalanan. Alam niyo na. Nalalaman niyo ang nakapagpigil. Sapagkat itong mahadlang po nito ay kapanahunan din ni Apostol Pablo at mga taga-Tesalonica. Alam nila kung sino itong pumipigil sa taong makasalanan. Alam nila. Yan po ang sinasabi ni Pablo. Alam ng mga taga-Tesalonica kung sino o anong mahadlang sa taong makasalanan. At sinabi sa talatang 7 na ito din po ay aalisin din. Hanggang sa alisin ito. Ayun. Pag inalis po yung nakakadlang, lilitaw na po yung taong makasalanan. Ayun, hindi po binanggit ni Apostol Pablo dito kung sino po yung humahadlang at sino din po yung taong makasalanan. Sinabi niya po lamang dito kung ano mangyayari sa mga iyon. Kung sino o kung ano. Kung sino, kung ano. Nakalagay dito. Lang natin, pangunahan pa natin yun. Maaring tao, maaring pangyayari. Mga pangyayari. Ganyan Ganyan pa. Kaya nakalagay po dito kung sino o ano ang umahadla sa taong makasalanan. Sino yun? At maging yung taong makasalanan kung sino o ano. Hindi po natin alam.
Yan po. Aalisin din po to. Saka pa lamang mahayag ang taong makasalanan. Ngayon, atin pong isipin mga kapatid, kung ito pong kaarawan ng pagparito ay ang paghiganti ng Diyos sa bansang Israel, ito po'y 2,000 taon nang nakakaraan. 2,000 taon na po nakakaraan. Ngayon, inuwain po ninyo, napagtibay na natin na ang kaarawan ng Panginoon ay ang kanya na inuhulang paghiganti sa lokal ng Jerusalem at Odeya. Ayan o, 21-22 ng Lucas. Yan, pinagkamali natin kanina. Kung ang mga pangyayari nagkaroon na ng kaganapan, halos 2,000 taon na nakakaraan, mapapagtibay po natin na ang mga bagay na ito, bagay po to, o ang mga personang ito, ay kasama na rin nalikol at pumanaw noong mga panahong yaon. Isipin po ninyo, 2,000 taon na po nakakaraan ng isulat yan ni Apostol Pablo. Hinabi niya, yung kaarawan ng Panginoon malapit na. Alam po yan ng mga taga-Tesalonica. Alam po nila na yan ang araw ng paghiganti ng Panginoon sa bansang Israel. Na magaganap sa Judea at sa Jerusalem. Ngayon, kung yan po ay naganap na noong 70 AD, ay yung pong humahadlang at saka yung hinahadlang ay kasama na din po sila sa pagkapuksa. Kapag sinabi po doon sa talatang 8, pagdating ng Panginoon, dilipulin niya yung mga yan at pupuksain niya. Ang salita ng kanyang bibig. Kung paano man paparaan ng Panginoon, hindi po natin alam. Natitiyak mo nating nalipol na din po sila at umanaw na noong pa mga panahon yun. Kaya ano po magagawa natin? Sa panahon ito, ilibing na natin sila sa limot. Ako po, personally, hindi ko pinagkakaabalahan yan ng isipan na kung si Pablo nga po, hindi niya binanggit, ay sino naman po ako? O kami, la Pastor June, na amin pong digyan na napakalaking panahon at pagpapahalaga. Eh siya nga, hindi niya nga binanggit eh. Ang ating binibigyan dito, yung mga pangyayari, binibigyan natin ng diin, yung mga sinasabi, o pamabigyan natin ng tamang pagpapaliwanag. Ilibing na natin sila sa limot at huwag nang pabayaan tayo bagabagin at multuhin ng mga wala na. Hindi na po umiiral yung mga yan sa ating kapanahunan. Kung napagtibay natin ang araw ng Panginoon niya, pagparito niya ay ang pagkawasak ng Jerusalem na naganap na noong ika-70 AD. Ngayon, sa ating pong pagtatapos, hindi po natin tatagalin. Ang mga Bible scholar po ay magkakaiba ng sinasabi. Ang mga Bible scholar, meron din po kami mga aklat eh. Yung mga nagpapaliwanag din po dito sa ikalawang Thessalonica. Magkakaiba ang sinasabi patungkol kung sino ang humahadlang o ang taong makasalanan. Wala po silang katiyakan. Yan po yung mga Bible scholars na. Pero iba't iba po ang kanilang sinasabi, magkakakontra pa nga ho sila eh. Yan po, kung kayo pa mayroong mga aklat ng mga Bible scholar na ito. Kaya, isa pang bagay ang tiyak natin, mga kapatid na nag-aaral. Lord, isa pang bagay ang tiyak. Tangi si Apostol Pablo lamang at mga tiga-Thessalonica ang nakakaalam. Ayun po dito sa binabasa natin. Oo. Sabi niya sa tiga-Thessalonica, alam niyo na kung sino nakakalam. Oh. Eh di tiga-Thessalonica lang ang nakakalam. At alam din ni Pablo. Oh. At yun naman taong makasalanan,
Alam din nila yan. Alam din ni Pablo. So sila lamang ang nakakalam. Hindi niya tinukoy kung sino. Maaring meron siyang mas malalim na dahilan. Oh. Taga malayo po yata yung darating eh. Hindi, Taga malayo pong lugar kaya hindi niya na binanggit. hindi niya binanggit dito. Wala Oo. tayo. Oh. Pero ako alam ko ho kung sino eh. Yan sino? Oh. Si Haka Haka at saka si Kuro Kuro. Yan, para tayo maging tapat to, mga kapatid, sa ating ginagawang pag-aaral na ating pong pamagat ay higit, magtuturo na higit na nasusulat, hindi po natin pwedeng dagdagan. Hindi niya sinabi, tinukoy kung sino. Ito ating mapagtitibay po mga kapatid, na kung siya na may higit na karapatan bilang sa may akda ng aklat na ito, eh hindi nagawang ihayag sino po tayo pang pangalanan. Ang mga misteryosong persona, ang mga bagay na ito. Sa ating pong ginawang pag-aaral patungkol sa paksang ito, isang katotohanan ng ating natitiyak sa ngayon. Ito po ang isang katotohanan, no? Napagtitibay natin sa ating kaisipan. Ang kaarawan ng Panginoon at ang kanyang pagparito sa 2 Tesalonica Kapitulo 2 ay hindi pumapatungkol sa second coming. Yan po ang ating napagtibay na. O sa di umunay pag-agaw, the rapture or removal of the church. Manapay, ang pagparito ng Panginoon upang hatulan ang bansang Israel nga naganap na noong pang 70 AD. So, hanggang dyan lang po lang ating paliwanag. Oo. Ay yung nga ibang mga Bible scholar, hindi nga nila malaman eh. Ngayon, sa abot mo na ating makakaya, yan po nga ating napagtibay. Sa magitan po na ating matiyagang pag-aaral sa mga salitang binanggit po dyan, ay atin po na pagtibay na hindi po yan second coming o di umano'y ang pag-agaw. Sapagkat may binabanggit po dyan mga pangunang tanda bago maganap. At atin na pagtibay, dahil nga po sa mga mahalagang salitang binanggit po dyan, na iyan po ay ang pagparito ng Panginoon o kaarawan ng Panginoon upang magiganti sa bansang Israel. At yan ay naganap noong 70 AD. Yan lang po ang ating mababahagi, Pastor, sa araw na ito. Okay. So, bali po dun sa ating pong tinalakay sa loob ng 2 araw na ating pong pagtalakay patungkol dito, ay nabigyan po natin ng hustisya, yung salitang pagparito ng Panginoon. No, na hindi po ito yung araw ng pagbabalik ng Panginoon, Physical na pagbabalik. physical, para Agawin yung mga ibig sabihin para wakasan ng lahat, sabay-sabay na matapos ng yun. mundo. Oo. So hindi po 'yon, no? So yan no, yung isang katotohanan na na ginagamit to ng mga ibang tagapangaral ng tungkol sa pagparito ng Panginoon, na napagkakamalan ito, na hindi po ito ang pagparito ng Panginoon sa kanyang kahuli-huli ang pagkakataon para wakasan ang lahat. Okay, pangalawa na ating pong tinalakay ayon sa ikalawang Tesalonica sa kabanatang 2, talatang 1 ho, ay ang ating pagkakatipon sa Kanya. No, yung salitang ang ating pagkakatipon sa Kanya. So, wala rin po kinalaman yun dun sa panahon, kundi dun sa panahon nila, yung word pagkakatipon. Ordinaryo yung pagtitipon lamang. Oo, yung parang tayo, pag tayo po ay nagtitipon sa church. Ganun. Kaya dun sa Hebreo, binanggit din yung araw. Dun sa talatang 25, binanggit yung dun sa huling bahagi. Yung pagkakatipon. yung sa pagkakatipon, na alam na ninyo na malapit na ang araw. So, yung tinutukoy na araw dyan
Hindi po yung ikalawang pagparito ng Panginoon. At saka, Pastor Pao, ang ginamit po salitang Griego ay episynagoge. Oo. Hindi po harpaso. Oh. Mm. Okay, so ang ikatlong binigyan ho natin ng kalinawan na mahalagang mga salita po ito sa kabanatang 2 ng ikalawang Tesalonika, doon sa talatang 2, yung ang kaarawan ng Panginoon. Oh. No? So binigyan natin ng linaw sa araw na yon Sa araw na ito, binigyan natin ng linaw itong araw ng Panginoon na ito po ay hindi tumutungkol sa second coming. Oo. No? Sapagkat meron po mga tanda. Oo. May mga tanda dito sa Bago mangyari, may mga tanda magaganap muna. sa pagparito ng Panginoon, wala pong tanda. Walang Walang tanda. Wala daw makakaalam. Oo. So, Ang inaano ko po dito yung yung sinabi rito na yung sinasabing tanda rito yung hindi darating ang araw ng Panginoon hangga't hindi pa nagaganap ang huling pag-imagsik Pastor, ito nga po. laban sa Diyos. Ito, pag-imagsik, ang sinabi dyan, dito naman mula ang pagtaliwakas. Taliwakas. Ang pagtalikod. Kaya ito po mga kapatid, ito pong binabanggit dito sa ikalawang Tesalonika. Saan ba yun? Talatang 3. 3. Sapagkat ito hindi darating, maliban lang dumating mula ang pagtaliwakas. Ito po, ang tatalakayin natin sa susunod na Martes, Pastor. Oo. Tatalakayin natin Lilinawin pa yan. na ito ay yung pagtalikod, patutunayan natin na ito'y naganap nung unang siglo, Pastor. Oo. Patutunayan natin na sapagkat itong kaarawan ng Panginoon naganap nung unang siglo, pero bago dumating yung kaarawan na yun, mapulpil, mauna muna yung pagtalikod, Pastor, o apostasy. At Apostasy. patutunayan natin sa susunod na linggo, ngayon yung naganap nung unang siglo. Mhm. Pastor, patutunayan natin sa susunod na Martes. Oo. Pag-aaralan natin. Ngayon, patungkol po doon kung sino ang umahadlang at ang makasalanan, pagpatawad po ninyo. Hindi na namin Hindi po bibigyan namin ng tungkulin na ipakilala yan sapagkat baka naman kami multuhin ni Apostol Pablo. Tsaka wala pong kinalaman sa atin eh. Sa kanila lang yun eh. Hindi, Ba't pa kaya natin pipiliting hanapin pa yun? Kaya Hindi, po- binibiro ko lang baka hindi, tayo kaya po multo. tinatanong ko- Hindi man tayo Kasi naniwala doon sa may multo. dalawang bagay na nakita po ako dito eh. Yung pagiging magsik sa Diyos at yung suwail na naka ano rito sa Biblia, magandang balita, ay capital letter S. Ibig sabihin, parang talaga may pinatutungkulan na isang suwail. Baka Yun nga yung man of sin eh. Pastor, kasi ang mga salin ng Biblia, minsan mayroon ding ano dyan eh. Kung ano yung paniniwala nung nagsalin. Kung Nagsalin, doon ganun nila ang inilalagay. Kaya hindi po natin, ako kina-question ko lang sa English dyan. Yung sa Tagalog kasi, mula. Walang salita sa Tagalog na ganyan. Ito'y darating, malibang dumating mula. Oo. Parang salitang mali sa Tagalog. Hindi ba dapat maliban dumating muna Oo. ang pagtaliwakas o pagtalikod? Eh dyan eh, mula eh. Sa Tagalog. Isang maling Tagalog. Kung sasali natin sa ating sariling lengguwahe, malibang maganap muna. Maganap Parang ganun. muna ang Ganun ang pagtalikod ibig o sabihin yan. apostasy. Oo. sa English po kasi rito, and the wicked one appears. Ikaw baga talagang parang may Hindi, May Pastor, natutungkulan talaga yung na- wicked one na binanggit niya, yung nga ang man of Man of sin. sin. Yan ang sin. Na yung mga dispensational, yung man of sin na ito, Ginagawa na ikinabit Antikristo. nila sa Antikristo. Antikristo. Nawala Na- naman dyan nawala yung salita. naman. Wala namang At Antikristo saka salita kung dyan. yan na yung Antikristo, edi ang tagal na, nung 70 AD pa, patay na yung Antikristo. Kasi buhay na siya nung panahon yun eh. Umiiral na siya eh. Yung natin binabasa yan, di walang darating talagang Antikristo. Sapagkat Na sinasabi 2,000 nila. taon, wala tayong mabubuhay ng ganun. Nangyari na yan eh. Mm. Naganap na. Kaya ho, maliwanag na talagang meron binanggit na man of sin, pero hindi binanggit kung sino Hindi binanggit po. Ngayon, Pastor, nila. ating patutunayan sa susunod na Martes na yung pagtaliwakas na yan o apostasy naganap nung first century.
Oo. Pastor. Kasi ano po rito, yung Kung huling yan- paghihimagsik Oo. yan. Ano po? Oh, Oo. kung yun may paghihimaksik o ano man yan, o revolusyon, kung ano man laban sa Diyos at kay Kristo, sa Christianity, Pastor, yan eh, mawawasak sa panahong din yun eh. Sa panahong din yung mawawalang yun. Yung Hindi po unang future. siglo, Hindi pa hindi, sa hindi future. future. Oh. Patutunayan natin sa matas. Kaya, sa makatuwid, kung yan eh, ang pagparito ng paghiganti sa bansang Israel, na napapatay sa mga propeta, ay yung pong hindi of lawlessness na yan, saka yung man of sin, eh wala na din po yan. Hmm. Wala na din po yan. Dahil hindi nga paliwanag ni Pablo yan eh. Ang Panginoong Kristo, hindi niya nga binanggit yan kung sino yan eh. Oh. Hindi niya binanggit kung sino yung ano yan. Hindi natin alam. Ngayon, eto, Pastor. Sa Deuteronomy chapter 29, verse 29, pwede natin gamitin ngayon. Tingnan nyo, ha? Bibigyan natin ng paliwanag lang konti. Ito ang ginagamit nung hindi makapagpaliwanag eh. Oo. Oo. Ito. Yan eh kay para na lasal ko. Ito po, pero bigyan natin ng katwiran, Pastor. Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag, nauukol sa atin. Kung ano yung hayag, Pastor, Oo. yun ang atin tinatanggap. At sa ating mga anak magpakailanman, upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. Yung hayag lamang ang inuutos sa atin ng Panginoon na ating i-apply o isagawa. Pero yung lihim, pabayaan natin sa Diyos. Kasi Pastor, pagka yan ang lihim na yan, inurirat natin ang inurirat, baka hindi na tayo sumunod sa Diyos. Yan parang sinasabi ito. Tsaka para na Upang- rin tayong Diyos, Pastor. Kasi yung lihim na ng Diyos, alam na natin eh. Hindi na paano eh? Hindi nga sinabi eh. Oh. Yung mga duwid, yung bagay na lihim, iukol na natin sa Diyos. Sa Kanya na lang yon. Oo. Yung bagay na lihim na yon. Kung ano yung inihayag dyan, yun lang natin tanggapin. Oh, ngayon, anong possibility? Na yun ay wala na din. Kasi nung panahon yon, yung pagtalikod, di magkakaroon ng malaking pagtalikod. Pag napatunayan natin yan, naganap ng first century, yung panahon din yon, lumitaw na yan. Pastor, Ibig sabihin, yung suwain. yung suwain na yan, manusin yan, lumitaw na din doon. Ngayon, sino? Ay, hindi nga binanggit ni Apostol Pablo. Bakit natin babagabagin ng babagabagin Na natin pinaniniwalaan ng karamihang Kristiyano na yun ang Antikristo sa Wala dati. nga ang Antikristo, Pastor. Na maraming Kristiyano ang naniniwala. Wala nga sa talata ngayong Antikristo eh. Yung Antikristo, bunga nga po ng kaisipan ng mga author na katulad nga ni Halinse. Katulad nga doon sa Apokalipsis, Kapitulo 13, kinapitan niya yun ng Antikristo, hindi naman Antikristo yun. Ngayon, pag kinausap natin si San Juan, Pastor, mababanggit yun sa ating pag-aaral. Marami ng Antikristo nung kanyang panahonan. At binanggit niya doon kung anong katangian ng Antikristo. Sa mga tuwid, yung pong Antikristo, binabanggit ni Juan, hindi po isang tao. Isang uri lang ng tao, nalilitaw sa huling panahon. Yung kanyang kapanahonan, marami na. Oo. Ayan ang po sinabi niya. Ngayon, para mapalitan na meron siyang tao talaga Antikristo, kinakapitan nila yung mga prophecy na future na yun na Antikristo. Hindi naman Naganap po, na. naganap na yun. Pero sa future pa nila kinukuha. Papangyarihin. Sa future pa nila. Sa ating pag-aaral po ngayon, yung mga bagay na nakasulat dito, naganap na noong 70 AD. Oo, naganap Ngayon naman, na. yung mga dispensationalists, inaano nila. Sa ay, hindi future darating, pa. medyo na Sa darating. future po nila kinakapit. Magaganap pa lang. Mm. Oo. Okay, so sa ika-4 ho ay ipinaliwanag natin na ito'y hindi darating. So yung Oo. hindi darating ang araw ng Panginoon ng pagwasak doon sa Jerusalem, Oh, hanggat hanggat hindi nakakaroon ng pagtalikod. pagtalikod na siyang bibigyan naman natin Ano di sa susunod na Martes. Oh, kasi na nang paniniwala kayo, araw ng Panginoon ay yung pagdating talaga. Ibig sabihin, yung nalinawan natin ngayon na yung araw ng Panginoon ay tumutukol pala sa paghihiganti. paghihiganti. Manginganti Oo. na doon. Kasi hindi maaaring pastor na ikalawang pagparito sapagkat ayon sa Panginoon sa Kristo, walang makakaalam. Diyan may paniniwalag si Pablo, kailangan makita mo na to. Mayroong dalawang bagay na mangyayari muna bago dumating kaarawan ng Panginoon. Di may tanda. Oh. May tanda ng paghihiganti ng araw ng yung sinasabing araw ng Panginoon. Meron yung munang nakakaroon ng Yung- pagtalikod, Apo. mahayag ang tamang kasalanan,
dadating araw ng Panginoon, na yun araw ng paghiganti. Ay kailan naganap yun? Noong 70 AD. Ay wala naman susunod na mangyayari pa, Pastor, pagkatapos ng second coming. Sapagkat napag-aralan natin noong karaan ng second coming po, the end na. Para bigyan po natin ng ibang interpretation yan. Yan po ay noong panaganap nung 70 AD. Yan nga pong araw ng Panginoon, ang araw ng kanyang paghihiganti. Basta malinaw po kayo, pag sinabing araw ng Panginoon, araw ng paghihiganti. Hindi, Yun po sa Sa, konteksto. konteksto Sa ng konteksto po ng konteksto. ating pinapag-aralan, Pastor. Apo. Meron kasi namang araw ng Panginoon, yung pagparito niya rin. Pastor, ay yung ikalawang Tesalonica Kapitulo 1, second coming po tinatalakay doon. Oo. Na bibigyan niya, pipighatiin niya, umigati sa atin. Kasama niya na ang kanyang mga anghel. Yung sa ikalawang Tesalonica na Kapitulo 1, Apo. tinalakay natin nakaraan. Iba ho yun sa Kapitulo 2. Kaya nga po, Pastor, ito. Yan nga sina St. Augustine at sina Marvin Vincent na mga Greek scholars, hindi nga nila maunawaan eh. Sa mga totoo ang sinabi ni Pedro, kay kalwan niya sulat, Pastor, na si Pablo sumulat, ang ilan ay mahirap unawain. Oo. Si Pedro mismo nagsabing, mahirap unawain. Pero, Pastor, ibig sabihin ng mahirap, hindi natin maunawaan. Medyo mahirap lang. Ano mo ngayon? Pero pag uunawain po, Oo, maunawa naman. maunawa natin. Pag sinikap natin pag-aralan. Oo. Yan. Kaya po, yan, nakikita nyo na para din yan, Pastor, na isang yung pagtitiyaga na, kumbaga sa music, kayo nakikinig sa isang kanta, tugtog. No? Nakinggan mo ng pakinggan at yan ay dilitaw kung ano talaga. Mas malinaw sa Pastor kung halimbawa nagigitara ka, sinisipra mo. Yan, sinisipra, Pastor. Kinakapa mo yung mga nota, kinakapa mo yung mga chords. Kung wala kang tiyaga. Minsan, merong mahirap na chords, Pastor Oo. Na tapos hindi pa ganun katalas ang pandinig mo. Oo. Hindi mo makuha yung chords na yun. Baya na nga lang. Wala kang tiyaga. Lumundag na lang tayo. Lumundag na lang ako sa Kasi ikalawang yung chord. pagsisipra, nasa tiyaga yan eh. Oo. Pag matyaga ka, makukuha mong buo talaga. Pinakikinggan mo ganyan, matyaga ka, makukuha mo sa pagtitiyaga. Doon sa sinabi ni Pedro sa ikalawang Pedro, Pastor, mga walang tiyaga, sa ikapapahamak din nila. Yung mahirap na sulat ni Pablo, kung sasaliksik kayo, pagtitiyagaan, lilitaw din ang tunay na sinasabi niya. Pero yung hindi niya isinulat, hindi natin mapapalito yung Pastor. Yung kung sino yung mahadlang. Masasabi pa natin, yung, Pastor, na doon sa panahon nila talagang mahirap kasi kulang sila sa resources. Pero sa panahon natin kung minsan merong nalalaman ito, tapos may nalalaman si Pastor Rabe na meron ako nalalaman. Yung nalalaman nyo, nadagdag sa kalaman ko. Tinalakay natin nakaraan yun eh. Oo. Hindi, mas marami pa ang alam ko kaysa sa inyong dalawa. Parang ganun eh. Ganun din po yan. Ngayon, hindi naman maaari nilang sasabihin na bukod doon sa second coming, meron pa ibang araw ng Panginoon. Wala na po, Pastor. Yung hindi yan ang second coming, ay anong pong araw ng Panginoon yan? Pagkatapos ng second coming, wala naman susunod pang araw dahil the end na po, Pastor Huling araw na yun. Yung pagkabuhay ng mga patay, ayon po sa Panginoon Ibabangon ko sa huling araw kailan ang pagbangon ng mga patay? Sa second coming So wala na ibang kaarawan ng Panginoon tayong maaaring pag-aralan, banggitin pa, Pastor. Kundi yun nangyari nung 70 AD. Oo. Yun naman binanggit natin sa Old Testament na 3 talata, yun nilipas na. Napagkat ayon kay John Walvoord, ginagamit yung kaarawan ng Panginoon, maging sa Old Testament at sa New Testament, na tumutukoy sa pagpaparusa ng Diyos sa kasalanan ng tao. John Walvoord na po nagsabi, yun isang dispensational. Yan, natalakay natin yun. At binigyan natin ng support ng talata. Tapos, ikinabit natin ngayon yung Luke 21, verse 22. Nagkamali lang tayo nalagay ng chapter. 17 na nailagay natin. Okay, so nawa po ay nalinawan natin yung mga mahalagang mga salita sa ikalawang Tesalonica na ito po ay kinakapit sa
rapture, second doon coming. sa Antikristo, tsaka Ah. second coming po ng Panginoon na malayong-malayo po sa putok. Oo, malayo po. Kaya diyan po ay sa susunod pong sa kalooban po ng Panginoon Ah, ay tatalakayin naman po natin yung tungkol sa yung tungkol sa great apostasy na sinasabi. sinasabi. Meron munang mangyayaring great Pagtalikod, apostasy. bago mahayag Oo. yung taong makasalanan. Pero yung pagkahayag po ng taong makasalanan, hindi na po natin tatalakayin. Mahirap pong talakayin yun sapagkat hindi po binanggit ni Pablo. Ang ating Oo. pong ating pag-aaralan, yung katunayan na nagkaroon ng malaki ng pagtalikod talaga, pastor, ng first century. Mhm. Tatalakayin natin yan sa susunod na Martes. So, Oo. babasahin natin ang mga talata na mismong ang Panginoon sa Kristo mismo ang uunahin natin na magsasabi Oo. na may palaking pagtalikod na magaganap. Bako sa nating kagpatutuanin ang mga apostol at ang ibang mga Kristiyano at ang mga babala sa iglesia. Tatalakayin po natin yan. Baka kung mababa ng konti dito sa ating talakayin ngayon Oo. Pastor, yung ika-anim po Kanin yun na bahagi na. na bahagi yun na Kan- malibang Oho. hindi ito mangyayari malibang dumating mula ang pagtaliwakas. Yun. Yan ang sa Tagalog Mhm. Yan sa English. Ano ba sa English, Pastor? Sa King James? Ano ba ang sinabi sa King James? Pastor? Dito ba? Diglot to hindi pala diglot to. Yan pakibasa nyo nga yung bang verse na yun? Second Thessalonians chapter verse 3. Pakibasa nyo nga, Pastor, kung paano sinabi sa English. Iba ang pagkatagalog mula 2 Thessalonians chapter 2, verse 3. Ayan, huwag kayong padaya kanino man. Ano po ba ang sabi rito. Verse 3, let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, Pastor. the son of perdition. Patwid, sa English, pa-falling away. Oh, Sa Greek, ang Greek word po na yan ay apostasia. apostasy. Oh, Sa English, salim po na sa English, apostasy, pero sa Greek po, apostasia. apostasya. Ayan po, Apostasy. tatalakayin natin. Ang apostasya po kasi ang ibig sabihin pagtalikod yan. Pagtalikod. Kaya yung pagtaliwakas, isalin natin ang mas magandang Tagalog. Maliban dumating muna ang pagtalikod. Oo. Ngayon, ay doon sa nuwanan ko ng definition pagtalikod sa tunay na pananampalataya. Oo. Kaya, ngayon, Kasi magkakaroon ng pagtalikod sa pananampalataya. pero doon sa outline na ginawa ko, may dalawang uri ng pagtalikod doon. Iba yung pagtalikod sa reliyong Judaismo at iba ang pagtalikod dito sa kakristanuhan. Yung pagtalikod sa kakristanuhan, pagtalikod sa aral ni Kristo. Oo. Bumabalik doon sa Judaism. So, natigagalasan Di ba bumalik? Kadali niyo yung sino ba niya nagsigayuma sa inyo? Di ba? Sabi ni Pablo. Kayo naandito na, inaringganap na kayo. Bakit kayo bumabalik dyan? Yun, apostasy. So, sa Kristanismo. Okay. So, Kaya itatalakayan po natin. ako, ayoko magbanggit ng mga bagay na ganon dahil mapipreempt yung ating talakayan sa susunod na So, sa susunod na Martes po, sa Martes, mas Mga malilinawan po kapatid, natin yan. yun po ang pinakahuli natin sa ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2. Yung po huli natin papaksain. Bago po tayo magbago ng tatalakayin, atin po nang tapusin para maliwanagin po natin. Ngayon pong sinasabi makakaroon muna bago dumating ang kaarawan ng Panginoon, yung pagkawasak ko ng templo sa Jerusalem, noon din pong siglong yon, noong first century, naganap po ang maraming mga pagtalikod. Pastor, mga Opo. pagtatatwa sa pananampalataya Oho. ng mga dating tumanggap na kay Kristo, pero Tsaka matindi ho yung mga pagtalikod na nangyari. napakatindi, Pastor. Matindi ho. Maraming sinasabi yun, hindi Oo. lang. Kaya, wag na ho. At masisira po yung tatalakayin natin, Pastor, Wala sa tayong wala wala na na wala suspense Oo. Tingnan natin, basahin na lang natin. Mas marami kayong babasahin doon, Pastor. Oo. Maraming talata yun na pagpapatunay.
Okay, so purihin po ang Panginoon at maraming salamat muli po sa inyong walang sawang pakikisa sa pag-aaral. Nawa po ay naghahati dito ng kaunawaan at kaalaman sa ating lahat para hindi po tayo nalilito, hindi tayo naliligaw at higit sa lahat, hindi tayo natatakot. Dahil alam natin kung ano talaga ang sinasabi ng banal na kasulatan. At yun po yung dapat nating paniwalaan. Sige po, at tayo po'y manalangin sandali, tayo magpasalamat sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po ng marami sa iyong pagsama sa amin at kalinawang ibinigay mo sa mga salita mo na naipahayag sa hapong ito. Nawa po Panginoon, patuloy kang magpakahayag, patuloy mong ipahayag ang lahat ng mga ninanais mo Panginoon sa iyong mga anak upang walang sino man ang maligaw bago ka pumarito. Salamat po, pagpalain mo po ang bawat isa, tingatan, at lalo na sa mga taong doon sa mga lugar, Panginoon, na meron pa pong mga COVID, ang dalangin po namin, O Diyos, na ang pagbalot mo ng iyong makapangyarihan mong dugo sa bawat taong iyong tinubos ng banal na dugo mo, Panginoon, ay magkaroon po ng kaligtasan sa pandemya, Panginoon. Marami pong salamat. Pinupuri ka namin, dinadakila at nilulwalhati. Salamat po sa iyong lingkod na patuloy din pong nagbabahagi ng mga ganitong kaalaman. At puspusin mo pa po siya, Panginoon, ng biyaya at kaalaman at kaunawaan na kanyang gagamitin sa ministeryong ipinagkatiwala mo po sa kanya. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. So, to God be the glory. God bless you all po. Kanina binabanggit ko, kabanatang 12, talatang